Tabla na ang series ng Spurs at Thunder dahil sa stellar performance ni Victor Wembanyama sa Game 4. 33 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals, 3 blocks. Kakasabi ko lang din noong nakaraan, nasa San Antonio pa pala si Harrison Barnes, biglang pinalaro din. Napigilan pa sa isang play itong si SGA. Hindi ko rin maintindihan kung basketball ba ang laro nitong si SGA or para siyang pin sa bowling. Lagi kasing natutumba. Tapos sasabihin na utakan lang ni SGA yung mga player. Mukhang pressure na rin yung mga official dahil sa nakaraang game. Dahil kinall out din ng mga player yung pinaggagawa ng official. Saka si Scott Foster pala yung isa sa mga referee. Based din kasi sa report, after ng talo ng San Antonio sa Game 3, pumunta si Coach Greg sa locker room ng Spurs para bigyan ng pep talk yung mga player. Kaya maganda ang resulta nung Game 4. Kaso nga lang yung isang rookie nila na si Bryant ata yung pangalan na asigawan ni Coach Mitch Johnson. Halos mangiyak-ngiyak sa tabi. Masyadong intense yung San Antonio sa Game 4. Sabi pa ni Wemby sa post-game interview, first time kasi nilang nalamangan sila sa series ngayong taon at kailangan pa nila ng 6 na panalo bago sila makapagpahinga. Kaya pala 6 isinama niya yung finals. Mukhang sisiguraduhin ata ni Wemby makapasok sa finals. Saka ganyan yung mga sagot sa interview, hindi yung kung anong saot na pamorma ang ipagmamalaki. Based naman sa scouting report, ang ginawa kasi ng San Antonio, hindi nila masyadong dino-double team si SGA at lumalayo sila or gumagawa sila ng distansya para kay SGA na hindi siya makagawa ng taktika niya. Dahil sa umpisa ng Game 4, wala pa atang 3 minuto sa first quarter na tumba na agad si SGA. Pero thank you din kay SGA dahil sa mga flop niya, mapapa-opera ko yung nanay ko sa mata dahil sa katarata. Gatas na gatas Wala shinare ko lang. Saka si SGA parang Pokemon, nag-i-evolve siya dahil dati tinatawag siyang free throw merchant, naging flopper. Tapos yung pagiging flopper niya nag-evolve pa sa laging natutumba. Hindi ganyan si SGA dati. Merong mga pasabit, merong mga flop, laging nasa free throw line. Pero yung sobra kang matumba sa isang game na halos nasa 8 beses, iba na Meron pang foul doon si De'Aaron Fox na umiwas na siya dito kay SGA, natawagan pa rin ng referee. Sa replay, sabi ni Reggie Miller baka daw tumama yung sapatos ni SGA sa tuhod. Wala na rin kasi magagawa dyan sabi nga nung isang doktor, sakit na yan. Pero maganda rin at pabor sa San Antonio na natawagan ng foul sa hangin si Fox dahil under fire ngayon yung mga official dahil sa ginawa nila kay SGA. Pwedeng pumabor, pwedeng hindi dahil home court ng Thunder sa Game 5 at dahil under fire yung mga official dahil sa ginawa ulit nila sa Game 4 dito kay SGA, pwede ulit hindi ganong kadikit ang mga foul na ibigay nila sa OKC. Mismong si SGA kinall out na rin ng mga fans na kung hindi tatapusin or aayusin ng mga official yung tawag nila patungkol kay SGA, malamang matapos din yung NBA. Kaya maganda rin na na-foul nitong si Fox si SGA dahil nag-cause yun ng outrage sa mga fans. Nagtaka pa yung iba na hindi pinalaro si SGA sa last quarter. Based kay Coach Dignault, wala na rin naman kasi lamang ng malaki yung San Antonio. Kaso parang nasa 18 points lang papasok ng fourth quarter. Based naman sa ibang analyst, kaya hindi pinalaro si SGA dahil hindi nila nakukuha yung gusto nilang foul kaya binangko na lang. So papasok ng Game 5, tumawag na kasi na ibo-boycott ng mga fans yung NBA kapag hindi nila inayos yung tawagan sa OKC Thunder. Meron kasi sa mga forum ngayon na ibo-boycott nila ang NBA kapag nanalo ang Thunder kontra dito sa San Antonio sa series. Si Chet Holmgren naman tanggal ang kuko dahil sa isang block tumama sa may backboard. Pero hindi pa rin maramdaman si Holmgren sa 4 na games niya dito sa San Antonio. Hindi rin kasi niya mapigilan si Wemby. Sa Game 4, meron si Holmgren na 10 points, 9 rebounds, 2 assists at 1 block. Nung Game 3, okay lang na hindi siya masyadong nakascore. Epic kasi yung second unit nila. Pero nung Game 1, 2, and 4, iba na yun. Sa first 2 rounds, si Holmgren ang second or third leading scorer. Pero sa pagdating ng West Finals, technicality, pang-5 na siya. Nasa 11 points, 6 rebounds, 46 and 33%. Kumpara nung first 2 rounds ng 17 points, 9 rebounds, almost 2 blocks, 58 and 40. Base pa kay Holmgren, yung Game 4 talaga, yung San Antonio parang mai-eliminate na kung maglaro. Makikita di umano yon sa stats. Hindi rin naman di umano maganda yung nilaro ng San Antonio. Nagkatalo lang talaga sa free throws, transition at execution.
Medyo totoo naman yung sinabi ni Holmgren. Based sa stats, ang Thunder 33% sa feed, lamang pa sila sa possession, 18% sa 3-point area, 89% sa free throw, 16 out of 18 pa. Merong 47 rebounds at 22 assists. Ang San Antonio naman, lamang ng nasa 21 points pero 39% sa field, 27% sa 3-point area, 24 out of 32 mula sa free throw line, 75% pa. Lamang na doon ng nasa 8 points ang San Antonio. Meron pa silang 52 rebounds, 25 assists, 11 steals at 10 blocks. Consider na bad game ang parehong team pero mas bad game ang Thunder. Pero tinalo kasi ng San Antonio ang Thunder sa takbuhan, 18 to 7 points sa fast break. Nasa 50 to 36 naman sa points in the paint. Ito kasi yung side na dapat bantayan ni Holmgren kaso nga wala siyang magawa. Hindi mga score basta-basta ang Thunder sa loob ng paint, lalo na si Holmgren dahil nga kay Wembanyama. Ang Spurs naman nakakaskor sa loob ng paint dahil din kay Wemby. Meron pang 25 to 13 turnover points ang San Antonio. Na-convert na yon sa nawalang bola ng OKC. Bawas din ang turnover ng San Antonio since bumalik si De'Aaron Fox. Mula yon Game 3 hanggang Game 4. Kahit yung coach ng Thunder hindi na rin masagot kung paano mailalagay sa offense itong si Holmgren. Dahil sa defense, okay naman itong si Holmgren kaso kapag katapat niya si Wemby, wala rin.